6:45 AM, September 14, araw ng linggo. Isang tawag ang natanggap ng Greater Manchester Police Department mula sa isang sibilyan na umano ay may isang bangkay na natagpuan sa kalapit niyang bahay sa Hyde, England. Kaya't walang sinayang na oras at agad itong pinuntahan ng mga pulis. At laking gulat nila nang makita ang isang pamilyar at wala ng buhay na 41 anyos na lalaki. Dahil ito ay walang iba kundi ang kilalang boxer, lalong-lalo na sa UK na si Ricky Hatton. Ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay at paano siya nagumpisa mula sa isang patpating bata na nagbebenta ng carpet noon sa Manchester City hanggang sa maging 2-division world champion sa boxing? Ito ang true story ni Ricky Hatton, ang kanyang pag-angat sa mundo ng boxing at ang kanyang mas mapait na laban matapos ang 15 taong pamamayagpag sa boxing ring. Mr. Goodbye! Isinilang si Richard John Hatton o mas kilala sa palayaw na Ricky sa Stockport, Greater Manchester, England noong October 6, 1978. Bata pa lamang siya ay dama na ng kanyang mga magulang na sina Ray at Carol Hatton na may kakaiba itong lakas at enerhiya bagamat ito ay patpating bata. Lumaki siya sa Denton, isang working class na lugar kung saan ang buhay ay umiikot sa pamilya, trabaho at paminsan-minsang libangan tulad ng football at mga lokal na palabas. Bilang bata, hindi agad nakitaan si Ricky ng potensyal sa boxing dahil ang una niyang pagkahilig ay ang larong football, isang tipikal na pangarap ng mga batang taga-England. Ngunit habang lumalaki, natutunan niya na kailangan niyang harapin ang larangang tunay na sasakto sa kanyang likas na tapang at determinasyon. At dumating nga ang pagkakataong ito sa unang beses na isinama siya ng kanyang ama sa isang maliit na boxing gym sa Manchester. Doon niya nakita ang mga batang halos kaedad niya na nagpapalitan ng suntok sa loob ng ring. Hindi upang mag-away, kundi upang patunayan ang disiplina at tapang. Sa unang hakbang niya sa gym, ramdam ni Ricky na para bang nakatagpo siya ng bagong mundo. Nagsimula siyang mag-ensayo, simpleng footwork at shadow boxing lang sa umpisa. Ngunit mabilis siyang nahulog sa ritmong dala ng boxing. Ang tunog ng gloves na sumasalubong sa punching bag, ang amoy ng pawis sa maliit na gym, at higit sa lahat, ang disiplina na unti-unting humubog sa kanyang karakter. Bago pa man siya maging tanyag, dumaan si Ricky sa maraming amateur tournaments sa England. Bagamat hindi siya ang pinakamalaki o pinakamahaba ang abot ng braso, binawi niya yon sa kanyang high-pressure fighting style. Kilala siyang agresibo, mahilig pumasok sa loob ng depensa ng kalaban at walang takot sa palitan ng suntok. Sa kanyang amateur career ay napanalunan niya ang 7 British titles at nirepresenta ang bansa noong 1993 World Youth Boxing Championships. Dito pa lang, nagsimula nang makilala si Ricky bilang bata na hindi sumusuko. Kahit minsang dumugo ang ilong o halos ma-knockdown, bumabangon siya at patuloy na sumusugod. Ito ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao bilang boksingero. Noong September 11, 1997, opisyal na nagsimula ang profesional na karera ni Ricky Hatton. Ang kanyang unang laban ay ginanap sa Manchester versus Colin McAuley na kanyang pinatumba sa unang round pa lamang. Mula noon, naging paborito na siya ng mga lokal na fans, hindi lamang dahil sa kanyang estilong agresibo, kundi dahil na rin sa kanyang personalidad. Kilala si Ricky na palakaibigan, mahilig tumambay sa mga pub kasama ang kanyang mga kababayan at walang kaere-ere sa katawan. Isa siyang simbolo ng karaniwang tao na may pambihirang tapang sa ibabaw ng ring. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting lumawak ang pangalan ni Ricky Hatton. Sa loob lamang ng ilang taon, nagwagi siya ng mahigit 20 laban nang walang talo. Noong June 5, 2005, dumating ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang karir nang makaharap niya si Kostya Tszyu, ang reigning IBF light welterweight champion at tinagurian na isa sa pinakamalupit na pound-for-pound boxer nung panahong yun. Maraming eksperto ang nagsabing hindi kayang tapatan ni Ricky ang karanasan at lakas ni Tszyu. Ngunit sa laban na ginanap sa Manchester Arena, pinuno ni Hatton ang buong venue ng mga sumisigaw na fans. Sa bawat round, ipinakita niya ang kanyang walang humpay na pressure.
Pinipilit ni Zhu na lumaban at binuhos lahat kay Ricky, subalit hindi ito umatras at sumuko sa tindi ng laban. Pagdating ng round 11, hindi na lumabas si Zhu sa kanyang corner. Si Ricky Hatton ay opisyal na naging world champion. Hindi doon nagtapos ang kanyang tagumpay. Pagkatapos ng panalo kay Zhu, nagpatuloy si Hatton sa pag-akyat ng timbang. Nakuha niya ang WBA welterweight title ng talunin, si Luis Cuyazo. Kalaunan, bumalik siya sa light welterweight at dinumina ang division. Ang kanyang estilo ay simple ngunit epektibo. Body punches na nakakapanghina ng kalaban, relentless pressure at hindi natitinag na determinasyon. Sa mga laban niya, makikita mong kahit masasaktan siya, hindi nawawala ang kanyang pagnanais na sumugod. Dalawa sa pinakamalaking laban ni Ricky Hatton ay nangyari laban kay Floyd Mayweather Jr. noong 2007 at kay Manny Pacquiao noong 2009. Ginanap ang Hatton versus Mayweather fight noong December 8, 2007 sa Las Vegas, Nevada at tinutukan ng buong mundo. Tinagurian ito bilang pinakamalaking welterweight fight simula nang naglaban sina Oscar De La Hoya at Tito Trinidad noong 1999. Nagawa ni Hatton na ilapit ang laban sa mga unang round. Sa round 1, tinamaan niya si Mayweather ng kaliwang jab na bahagyang nagpa-off balance sa kampiyon. Sa una ay nahirapan si Mayweather sa walang tigil na pressure ni Hatton. Ngunit sa round 3, gumanti si Mayweather ng isang matinding kanan na nagdulot ng hiwa sa ibabaw ng mata ni Ricky Hatton. Umabot sa tensyon ang laban sa round 6 nang bawasan ng referee na si Joe Cortez si Hatton ng 1 puntos dahil umano sa suntok sa likod ng ulo ni Mayweather. Ayon kay Hatton, tali ang tinamaan at hindi ulo ni Mayweather. Dahil dito, nawalan siya ng composure at inamin kalaunan na labis siyang nainis sa referee na nakaapekto sa kanyang laro. Naging dikit pa rin ang laban hanggang round 8, ngunit nagsimulang mag-adjust si Mayweather at gumamit ng matatalim na counter punches. Sa round 10, pinabagsak niya si Hatton. Nakabangon pa si Hatton ngunit mabilis siyang inatake muli ni Mayweather dahilan para ihinto ng referee ang laban at itapon ng kanyang corner ang tuwalya. Sa oras ng pagtigil, lamang si Mayweather sa scorecards 88-82, 89-81 at 89-81, lahat pabor kay Floyd Mayweather. Isa pang malaking laban sa karera ni Hatton ay kontra naman sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao noong May 2009 sa MGM Grand Las Vegas, Nevada. Isa ito sa pinakakilalang laban sa kanyang boxing career. Ang laban ay ginanap sa light welterweight division, ika-6 na timbang na nilabanan ni Manny Pacquiao at division kung saan dati walang talo si Ricky Hatton. Ngunit sa loob lamang ng 2 rounds, tinapos ni Pacquiao ang laban. 2 beses na pinabagsak si Hatton sa unang round at sa round 2 ay isang matinding knockout ang nagpabagsak sa kanya ng tuluyan. Matapos ang pagkatalo, isinantabi muna ni Hatton ang kanyang karera sa boxing. Sa isang panayam noong June 2010, sinabi niyang nawalan siya ng gana sa pagbabalik sa ring, bagamat hindi niya opisyal na inanunsyo ang pagre-retiro. Ayon sa kanya, wala akong motibasyon para muling lumaban o bumalik sa gym. Pero bata pa ako, 31 pa lang, kaya wag niyo akong husgahan na tapos na ang aking karera. Kasabay nito, nagpahayag si Hatton ng hinala na maaaring gumagamit si Pacquiao ng performance-enhancing drugs o PEDS, bagay na hindi naman napatunayan. Ipinaliwanag ng Nevada Athletic Commission na makatuwiran ang pagtanggi ni Pacquiao sa dagdag na blood testing dahil maaari itong magdulot ng komplikasyon bago ang laban. Kalaunan ay inamin din ni Hatton na maaaring nagkamali siyang maliitin si Pacquiao at marahil ay tunay lang itong isang pambihirang mandirigma na patuloy na umaangat ang galing. Subalit matapos ang mahigit 2 taong pananahimik noong September 14, 2012, kinumpirma ni Ricky Hatton ang kanyang pagbabalik sa profesional na boxing. Bago pa man ipahayag kung sino ang kanyang makakalaban, naubos agad ang lahat ng tiket sa loob lamang ng 2 araw. Kalaunan, nalaman ng kanyang katunggali ay si Vyacheslav Sinchenko. Mula sa bigat na halos 98 kilos, dumaan si Hatton sa matinding pagbabawas ng timbang upang maabot ang welterweight limit na 67 kilos. Malakas ang kanyang simula sa laban, ngunit hindi eksakto ang kanyang mga suntok. Sinamantala ni Sinchenko ang haba ng kanyang braso at unti-unting nakakalamang. Sa ika-9 na round, tinamaan si Hatton ng isang matinding left hook sa katawan, isang suntok na dati paborito niyang gamitin sa kalaban. Bumagsak siya at hindi na nakabangon, dahilan upang ideklara ang kanyang huling pagre-retiro. Aniya, kailangan ko lang ng isang laban para malaman kung may ibubuga pa.
Ngayon natuklasan ko na wala na. Tinapos niya ang karera na may record na 45-3 with 32 knockouts. Matapos ang kanyang pagretiro, naging trainer at promoter si Hatton at nagbigay ng inspirasyon sa mga kabataang boksingero ng Manchester. Pagkaraan ng higit isang dekada noong July 6, 2025, inanunsyo ni Hatton na muli siyang babalik sa edad na 46. Nakatakda siyang lumaban sa December 2, 2025 sa Dubai laban kay Asa Alda. 46 years old din at may record na 8-3 at 4 knockouts. Ang laban ay inanunsyo sa pamamagitan ng virtual face-off dahil hindi makabiyahe si Hatton sanhi ng injury. Si Alda na siya ring promoter ng laban ay huling lumaban pa noong 2021 kung saan natalo siya sa unang round laban kay Pedro Delgado ng Mexico. Lumabas pa ang isang video kung saan makikitang puspusang nag-iensayo si Ricky Hatton. Ngunit sa kasawiang palad ay hindi na mangyayari pa ang nakatakda niya sanang comeback fight dahil ang 41 anyos na si Ricky ay natagpuan na lang na walang buhay sa kanyang tahanan sa Hyde, England. Ayon sa kapulisan, walang senyales ng foul play sa kanyang pagkamatay, kaya maraming haka-haka kung ano ba talaga ang sanhi ng maaga niyang pagpanaw. Matatandaan na si Ricky Hatton ay naging bukas sa publiko tungkol sa kanyang laban sa depresyon, mga issue sa mental health at addiksyon sa alak at droga matapos ang kanyang pagretiro. Ilang taon siyang naging simbolo ng hidden battle ng mga atleta matapos ang pagboboxing, mga laban na hindi nakikita sa ibabaw ng ring. 2 araw bago ang kanyang biglaang pagpanaw, nag-upload pa siya ng video sa Instagram kung saan nakikita ang nasa maayos siyang kondisyon, pawisan habang nag-eehersisyo sa treadmill. Nakangiti at puno ng enerhiya si Hatton, bagay na nagbigay ng pag-asa sa kanyang mga tagahanga na handa na siya para sa kanyang inaabangang comeback fight sa Disyembre. Ngunit ilang araw matapos ang nasabing post, nagulat ang kanyang mga kaibigan at kapwa boksingero nang hindi siya sumipot sa isang event kung saan tampok ang isa sa mga batang boksingerong kanyang tinuturuan. Dahil sa kanyang pagkawala, agad siyang ipinahanap hanggang sa makumpirmang natagpuan ang kanyang bangkay ng pulisya sa Hyde, Tameside, Greater Manchester bandang 6:45 ng umaga ng September 14. Ang balitang ito ay agad na ikinagulat ng mundo ng boxing. Si Ricky Hatton na sana'y magdiriwang ng kanyang ika-47th birthday sa susunod na buwan ay pumanaw matapos ang isang buhay na puno ng tagumpay at matinding personal na laban. Kilala ang dating kampiyon hindi lamang sa kanyang mga panalo sa ibabaw ng ring, kundi pati na rin sa pagiging bukas tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa depresyon. Minsan na rin siyang nagtangkang magpakamatay, ngunit kalaunan ay muling bumangon, nakipag-ayos sa kanyang pamilya at nagbigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanyang pag-amin at pagtanggap sa kalagayan ng kanyang mental health. Para kay Steve Bunsey, isang boxing expert sa BBC, ang balitang ito ay higit pa sa nakakagulat. Kung 10 taon na ang nakalipas, noong bukas siyang nagsasalita tungkol sa pagnanais niyang wakasan ang kanyang buhay, maaaring naintindihan ko. Noon, isa siya sa pinakamadilim na yugto na maaaring daanan ng isang tao. Pero ngayon na tila maayos na siya, kaya tunay akong nagulat at lubos na nabigla. Agad na bumuhos ang pakikiramay mula sa buong mundo ng boxing. Iniwang nagdadalamhati ni Hatton ng kanyang mga anak na sina Millie, Fern at Campbell, gayon din ang kanyang apo na si Laila na matagal na niyang ipinagmamalaki. Isa sa mga unang nagbigay pugay ay si Tyson Fury, dating World Heavyweight Champion na nagsabi, "Rest in peace to the legend at Ricky Hatton. May he rest in peace." Walang makakapantay, iisa lang ang Ricky Hatton. Hindi ako makapaniwala, napakabata pa niya. Si Frank Bruno, isa ring dating world champion ay naghayag ng kanyang matinding lungkot at sinabing siya ay lubos na winasak ng balitang ito. Samantala, si Amir Khan, isa sa mga pinakamalapit sa kanya sa British boxing scene ay nagbigay pugay sa pamamagitan ng mga salitang, "Nawala sa atin hindi lamang ang isa sa pinakadakilang boksingero ng Britanya, kundi isang kaibigan, isang mentor at isang tunay na mandirigma." Maging si Manny Pacquiao ay nagpaabot din ng kanyang pakikiramay sa dating katunggali sa boxing ring.
Lubos akong nalulungkot sa balitang pagpanaw ni Ricky Hatton. Hindi lamang siya isang dakilang mandirigma sa loob ng ring, kundi isa ring matapang at mabuting tao sa tunay na buhay. May mga hindi malilimutang sandali kaming pinagsaluhan sa kasaysayan ng boxing at habang buhay kong papahalagahan ang respeto at pagiging maginoo na ipinakita niya. Pahayag ni Pacquiao nitong linggo ng gabi. Dagdag pa niya, lumaban si Ricky ng buong tapang, hindi lamang sa ibabaw ng ring, kundi pati sa kanyang paglalakbay sa buhay. Tunay siyang nakipaglaban ng mahusay at tayo'y pinagpala na naging bahagi ng kanyang kahangahangang paglalakbay. Buong puso kong ipinapaabot ang aking dasal at pakikiramay sa pamilya Hatton at sa lahat ng kanyang mahal sa buhay. Naway mamayapa na siya. Si Ricky Hatton ay marahil ang pinakapopular na British boxer of all time ayon sa mga boxing analyst. Kilala siya sa kanyang libu-libong taga-suporta na walang pag-aalinlangang bumiyahe maging sa Amerika upang mapanood lamang siyang lumaban kina Floyd Mayweather at Manny Pacquiao sa ilan sa pinakamalalaking laban sa kasaysayan ng British boxing. Sa pahayag ng kanyang pamilya na inilabas ng Greater Manchester Police, kanilang sinabi, siya ay may pusong kasing laki ng kanyang ngiti at ang kanyang kabutihan, pagpapatawa at katapatan ay tumatak sa lahat ng pinalad na makakilala sa kanya. Dagdag pa nila, para sa mas nakakarami, si Ricky ay mananatiling isa sa pinakadakilang kampiyon ng boxing, isang taong ibinigay ang lahat sa loob ng ring at isinuot ang kanyang puso sa kanyang manggas sa labas nito. Inaasahang sa paglibas ng panahon ay magkakaroon ng kumpirmasyon ng kanyang pamilya sa tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. Subalit marami ang naniniwala na tinapos ni Ricky ang sarili niyang buhay. Ang biglang pagpanaw ni Hatton ay nag-iwan ng malaking puwang sa larangan ng boxing, hindi lamang dahil sa kanyang mga titulo bilang dating multi-division world champion, kundi dahil na rin sa kanyang pamana bilang isang taong nagpakatotoo sa kanyang mga kahinaan at hinarap ito ng buong tapang. Sa kanyang pagpanaw, hindi lamang isang dating world champion ang nawala, kundi isang tao ring naging simbolo ng tapang hindi lang sa ring, kundi pati na rin sa totoong buhay. Pinakita ni Ricky Hatton na kahit ang pinakamalalakas na mandirigma ay may laban na hindi nakikita ng lahat. At ang pag-amin niya sa buong mundo na may pinagdaraanan siyang ganitong klaseng laban ay isang anyo ng tunay na mandirigma. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.